Hi Libra, this is Jav. Welcome po sa ating channel. By the way, Libra, this is your weekly Gabay Tarot reading from May 4 to May 10. May 10, 2026. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Tandaan Libra, ito po ay general reading. Mga parating po para kay Libra ngayong May 4 to May 10, 2026. Ay wow, Libra, may dumating na pera. Yes, claim nyo po. At sabi din dito, may raise. Raised ba ng sales, allowance, sweldo? Yan, kita. Ang iba naka-receive ng bonus. Tapos, naka-receive kayo ng money at may bibilhin kayo. Oo. Ang ilan, Libra, nanalo. Yes, nanalo po. May refund na nangyari. Pwedeng receiving a refund check. So, raise or increase po ito. Claim, Libra. So, may magkakaroon ng financial security, financial stability, may fulfillment sa pangarap, lalo na sa career and money mo. May magandang ganap sa work environment. Makakatanggap ka din ng magandang balita. Wow! Magandang balita, Libra. Claim niyo po. At congratulations kasi may nakapasa dito sa exam or test. Yes, makakatanggap din ng positive result. Miss Jav, hindi naman ako nag-take ng test or exam. Pwedeng ibang tong tao na malapit sa iyo na nakapasa kung ano yung achievement niya or happiness niya. Happiness mo rin. Tagumpay mo rin. Makakatanggap ka ng magandang balita po. Positive result, may mahalagang announcement. Success in love, faithfulness, righteousness. Nakikita ko dito na may naging loyal. Pwede ikaw to, naging loyal, naging generous sa kapwa. Kung hindi man ikaw to, pwede ikaw yung naka-receive. Pero pataktahan mo din yung connection mo sa isang tao. Pero din, pataktahan mo yung mga ginagawa mo dyan, posisyon mo. Kung ano man tong nais mo, may nais ka dito eh. May sagot ang card mo dito, Libra. Na basta panatilihin mong maging strong, magkaroon ng strong values, na may good intention. Yes, makukuha mo tong success na ito. At sabi din dito, nga pala, kumakain ako ng Strepsils kasi kailangan po, Libra. Focus tayo sa mensahe.
May kausap ka dito. Nag-uusap kayo tungkol sa old things, something already known, old-fashioned, something in decline, experience niya sa buhay. Nagbigay din ito ng wisdom message sa'yo. Actually, kausap mo siya kasi gagawa ka ng wise decision. Tapos, kausap mo siya kasi alam mong makakatulong siya sa'yo. Like, nakikinig ka talaga sa kanya. Pwedeng mentor mo to or isang elderly woman na greater than 60 years old. Tapos, nagbigay ito ng natural conclusion. Di ba yan naman yung mostly na mga elders natin na for us, anong tawag ito? For us, mahirap yung mahirap ang solusyon, mahirap yung sagot sa ating mga katanungan. Pero for them, yung maibibigay nila is a natural conclusion at dyan na natin ma-realize, tama nga, di ba? Tama naman. Oo, na which is magagawa mo. Kasi, di ba, yung mga elders natin, marami ng experience sa buhay, maraming natutunan sa buhay. So, sa support niya, and dahil sa wisdom message niya, na-motivate ka. You are taking an action with courage na. At dyan ka nagagawa ng wise decision. Pero sinabi ng card mo dito, Libra, na wag po daw kayo magmadali. Parang, you're running out of time. Yan. May fear of aging din dito. May nakita ko ditong nagpaalam, farewell, saying goodbye, or unending, rather than finalization. Na, kumbaga, nasabi mo dito, it's over, it's time to say goodbye, or it's time to move on. At sinabi naman ng card mo dito na, forget the past. And, syempre, mag-focus ka na sa new direction na parating sa iyo. Pwedeng separation to, pwedeng tumiwalag, umalis, put limitation, pwede. Actually, itong sinabi dito, magkakaroon ng transformation kasi nag-let go ka na eh. 'Di ba? Na kung magkakaroon na tayo ng letting go, there's a new room. Mag-o-open yung new room. Kumbaga, new doors opening. May space na para sa new beginning. Pwedeng kausap nyo yung attorney nyo ngayon? Opo, kasi ano to eh, this is an act of giving and receiving. Pwedeng ikaw itong gumawa na ito, pwedeng siya. And some of you kausap attorney, pwede din yung nanonood dito attorney. May pag-uusap tungkol sa kontrata. At may nag-ask ng forgiveness. Dalawang card po pala nagsabi dito, may nagbigay ng wisdom message sa iyo. May pag-uusap din tungkol sa retirement, sa senior.
Pwedeng may kausap ka na isang lalaki na more than 40 years old. May araw na anong tawag dito? Na you felt trapped. Like, para ka nakatali sa isang bagay, sa isang sitwasyon, or sa isang tao. Na you feel restricted or nagkaroon ng loss of freedom or unable to express yourself. Kailangan ng freedom nito. Kailangan din na magkaroon ka ng time for yourself. Like, hindi siya for overthinking. Like, di ba, minsan may tao na gustong mapag-isa para makapag-isip ng maayos. Para sa pagbalik, re-energize ka na at may solusyon ka na. Pwedeng some of you nabibigatan sa obligasyon. May nakita rin ako dito naging dependent sa'yo. May, hindi siya, what I meant is concern nga. May may naging dependent. May malaking obligasyon. Pwede din loss of connection sa isang tao. May nakita rin akong pregnant dito. Buntis. At the end of the day, magkakaroon ka ng time sa iyong sarili, sa kapwa mo, and love is blooming. May nakita rin ako ditong, anong tawag nito? Ligawan. Ligawan po. Romance, attraction, affection. So, more on positivity ang nakikita ko dito. So, ang ganda. At the end of the day, happiness and love is blooming. This is emotional situation involving feelings, the love of a person, the love of a thing. May nakita kong ganyan. At hindi lang siya sa love life, kundi sa career and money din na magkakaroon ng expansion and promotion. Lalo na yung sinabi, nag-clarify siya kanina, di ba, na may raise. So, claim po natin to. Love is blooming and happiness. Promotion din. Kuha tayo ng mensahe. Libra. Ngayong May 4 to May 10, 2026. This is good. Natandaan niyo yung sinabi ko kanina na may transformation, may ending na nangyari. Na it's time to move on. Oo, it's time to goodbye, it's over na, it's time to move on. Kasi ending nga eh. Lumabas din siya dito. Full moon in Capricorn. Sabi po dito, the end of a tough cycle approaches. Magkakaroon ng ending at to make new room for opportunities, yung new beginning, bagong simula. Okay? Kumbaga, pagtatapos ito ng mapait na sinapit. Na nagaganap ang pagbabago, itong pagtatapos dito at pagbabago kasi may pagtanggap na. May pagtanggap na sa mga nangyari, may pagtanggap na may natutunan din at nag-move forward ka. So this is moving forward po. The end of a tough cycle approaches.
Energy po ni Libra ngayong May 4 to May 10, 2026. Libra, maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo sa reading natin. Para po sa mga gusto magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. Inom muna akong tubig, Libra, saglit lang po. Okay, sense of adventure. Energy niyo po ito, Libra. May makilala kang mabubuting tao. Masaya ka kasi nagkaroon ng tapat na kaibigan. O, ito yung lumabas kanina, yung loyalty, generosity. Natandaan nyo? May bata o younger person sa buhay mo, maaari din ikaw ito, na merong maraming plano sa buhay. Nag-uusap kayo nito eh. Kung hindi man ikaw to, basta nag-uusap kayo tungkol sa goal sa buhay. Like for example, kung ano yung gusto niyang course sa college, job na gusto. Kasi nakikita ko dito na may plano kang tulungan siya. Pwedeng sagot mo na yung tuition niya sa college. Andito din po. Natandaan niyo yung magandang balita, good news? Andito din po siya sa tarot cards niyo. Nag-clarify. Claim niyo po. Wala naman ako nakikita. So far sa dalawang card niya ito, hindi pa naman tayo tapos. Wala akong nakikitang problema dito. Masaya. Stable sa buhay. May nakita nga akong job offer dito or an opportunity na very excited ka kasi naka-align to sa passion mo. Prepare yourself for this week, Libra. Nakikita ko kasi dito na marami kang ginagawa. Sobrang busy mo. Sabi ng yung card na i-prioritize mo yung task mo na may time management para hindi ka burn out. Just make sure you can deliver on your promises po. Kasi mukhang may deadline, umaasa, nag-promise ka, ano pa, aside sa deadline. Basta may kailangan ma-meet mo yung expectation. Expectation date, pwede. Wow, successful completion. Claim nyo po. Reaping rewards. Accomplishment po ito. Success. May, kumbaga, perfect time. Perfect situation. Nagkaroon din ng recognition. This is the perfect situation. May perfecto na sitwasyon na maaring na makakatanggap kayo ng gantimpala or positibong resulta sa mga ginagawa. Kumbaga, kung project man to, natapos na. Ang sabi ng yung card, kailan ba yung birthday ni Libra? Okay, September 24 to October 23. May nagsabi kasi sa akin, birthday. It might be, nag-celebrate ka ng birthday kasi may nag-celebrate ng birthday sa inyo na malapit sa iyo. Basta nag-celebrate po kayo dito sa inyong mga natapos, sa inyong naabot, sa achievement nga. Celebrate your wins and acknowledge how far you've come. At ready ka na sa new journey. Siyempre, pagkatapos ng transformation, may new journey niyan. Bagong simula.
Some of you, may nakita ko ditong tapos na construction ng dream house nyo. So, everything you have worked for is coming together. And I consider this kasi harvest time. Kasi puro maganda eh. Puro resulta. Oo. Na yan ay resulta sa inyong pagiging productive sa araw-araw. Nagko-collect ka na dito. So, may nag-celebrate din ng monthsary, anniversary po. Andito pa rin yung recognition. Yes. Maaring makatanggap ka ng rewards, recognition. Oh, andito. Lumabas din siya dito. Lumabas din kanina, natandaan nyo yung race. May promotion ako nakikita dito. Pagtaas ng kita, sweldo, allowance, or ng yung posisyon. Makakatanggap din kayo ng positive review. Pwedeng mula to sa inyong boss, amo, or customer. May graduation pa ba ngayon? May nakita kong graduation or any kind natapos nyo. So, successful completion, claim nyo po. Libra, ang ganda ng cards mo. Sa career and money, malakas ang iyong intuition. Sabi nga dito na follow your intuition in making financial decision or business decision. Naghahanap ka na solusyon sa inyong problema, sagot sa inyong mga katanungan. Ang sabi ng iyong card dito, nasa iyo na yung sagot. Nasa iyo na yung solusyon. Kumbaga, huwag kang umasa sa opinyon ng iba. Unahin mo muna yung sarili mo. Magtiwala ka muna sa magtiwala ka sa iyong sarili. Trust your own counsel first. Maari din na may malalaman kang sekreto na mula sa isang tao. Okay. Alam mo, Libra, sabi ng yung card dito, yayaman ka. Kung mayaman ka na, mas yayaman ka. Why? You're building stability eh. Posibleng may regalo, alok, or pamanang parating sa'yo. At nakikita ko dito na binavalue mo ang pera at hindi ka madamot. Kaya balik na balik sa'yo yung abundance. Financial stability, yes. Marunong ka, magaling kang magtipid at yung very ingat ka sa naipon mo. Yes, yan yung dahilan na yayaman ka pa lalo. Or yayaman ka, yan. This will lead you to have a financial abundance nga. Kasi, yun nga, hindi ka madamot. Magkakaroon din ng personal growth. Huwag mo daw kalimutan na ipamper yung sarili mo. Kasi deserve mo naman ito. Yes, sabi ng iyong card. Conservative ka sa money at investment. Gusto mo magkaroon ng financial security, kaya nag-iipon ka. Very ingat ka, nagtitipid ka talaga. Some of you nasa abroad, nagtrabaho, or di kaya yung employer nyo or nag-support sa inyo is from abroad. Claim niyo po ha. Ang ganda ng blessings niyo. Libra.
Libra, kung gusto niyo pong updated kayo lagi sa video natin, like mapanood niyo agad yung premiere ng video, opo, i-click niyo po yung bell notification dyan. Opo, at para ma-prompt kayo, para ma-notify kayo. Kung hindi niyo po alam, then magpaturo po. At nag-offer na po ako ng rush reading. Yes, kung gusto niyo po, comment down personal reading at antayin yung reply ko. Napanood niyo na ba, Libra? Marami kayong Mayo na video reading, ha? Yung isa is 3 months from now, May, June, and July 2026. Yung isa is monthly by tarot reading, May 2026. First half of the month, May 1 to 15, 2026. Okay, so panoorin niyo po kung gusto niyo po. So, andito lang po siya sa channel natin. Okay, love life, self-love, partnership, and your mess. Si Libra, you are embarking on a healing journey. Nag-move forward ka. Nag-decide po kayo na mag-move on na mula sa mapanakit na pangyayari. Sa mga marelasyon sa buhay mag-asawa, okay, first, unahin muna natin yung mga marelasyon. Some of you, nagpasya na mag-live-in or maglipat bahay para magbuo ng pamilya. Sa buhay mag-asawa, healing pa rin yung nakikita ko dito. You're moving forward, umiiwas sa... pwede din nagbakasyon kayo. Nagbakasyon kayo or umiiwas kayo sa toxicity. Pwede from work, yan. Or sa taong malapit sa iyo. Basta bakasyon at pahinga ang nakikita ko dito sa dalawang card na ito. Dalawang card mismo nagsabi na gusto mo talaga mapag-isa. Para sa mga single, nag-decide, some of you nag-decide na ayaw nyo muna makipagrelasyon, gusto mo ng, yung kumbaga perfect time sa'yo na maglaan ng oras para sa sarili. Ayan, gusto mo ng me time, alone time, para sa mga relasyon, sa buhay mag-asawa, space pa rin to eh. Space is hindi yan masama, ha? Nakakatulong po iyan. Sa mga bago dito na hindi pa alam. Kasi ito yung most likely na sinasabi ko sa lahat na ang space is nakakatulong talaga. Lahat ng mga may successful dyan sa relasyon, may successful sa relasyon, may space yan sila. Kasi space is a sign of respect sa sarili, sa iyong partner, sa kapwa, at sa inyong connection. So, me time, alone time, and you have divine inspiration. Kaya pala, kasi lumabas dito, yung sinabi kanina, Libra, na pwedeng nabibigatan sa obligasyon, maraming iniisip, pero matatapos din to kasi this is a completion of cycle. Opo. Pwedeng na burnout ka din. Kasi may nakita ko ditong parang selos, inggit, hindi nagkakaroon ng pagkakaunawaan. So, tama tong space. Kasi kung walang space po, sakal. Sakal po iyan. Kaya mahalaga talaga yung space. At may parating na romantic partner na papasok sa inyong buhay. Sa mga single dyan na very excited kayo. Lahat kayo, single ka man, may relasyon sa buhay mag-asawa, may date, may nag-ask ng date, attend ng event invitation, may travel. Diba? May travel din dito. Ganun din eh. Travel pa rin. Travel pa rin ang nakikita ko po dito. At magkakaroon ng gathering, group activity. Pagyamanin niyo po yung blessings na binigay sa inyo, Libra. See you tomorrow. Maraming salamat.